Gaano katagal naman itago ang mga financial records? Kasi sa mga records yun eh. Yes, Financial records, evidence yun eh. Po para sa akin, maganda po na 10 years i-keep natin. Wow. Medyo madami yun, no? Dami po nun. Lalo na po kung kunyari restaurant, Yes. madami pong transaction yan. Kasi yung mga, alam mo yun, pati kaliit-liit ang kalamansi, kailangan may documentation yan. Sabi mo kasi magkaiba yung part lang yung accounting yung yung bookkeeping. Magkaibang trabaho ba yun? Magkaibang tao ba yung mas lalo sa mga companies? Sa mga companies po, kapag malalaking companies na, ang isang accounting department, for example, meron dyang mga nagbo-bookkeeping or, for example, focus siya sa mga benta or mga receivables. Then, meron ding tao na payables or yung mga gastos naman ng company. So, usually sa mga accounting department, then may chief accountant sila or head accountant. So, pagdating naman po sa tanong ninyo kung ano ba, pwede bang isa na lang yon. Sa mga small companies, yes, may mga small companies po na talagang ang bookkeeper at accountant, iisa, pwede po yun. Bakit po mahalaga ang tamang pagtatala ng panlalapi sa isang negosyo, ma'am? Yes, of course. Napakahalaga po talaga niyan kasi paano mo malalaman saan napupunta yung pera mo, 'di ba? So, yun, pinaka-basic. Kahit nga po sa sari-sari store, 'di ba? Naglilista talaga sila doon ng benta, naglilista din sila ng mga lumalabas na pera, and then at the end of the day, binibilang nila yung pera nila kung tama yung lumabas at yung pumasok. So, napakahalaga po ng pagtatala and of course, yung proper bookkeeping po. Kasi pag wala po talaga yan, hindi mo na alam saan napunta yung pera mo. Teka lang. Ayun, welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, ako po si Randy Casilat at samahan niyo po kami ng isang oras, 7 to 8 p.m. At syempre ngayong gabi kasama ko, kumpleto pa din kami ngayong gabi, no? Si Partner Chris at Partner Manuel. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Magandang gabi dito sa studio. Ayan, yung ating technical po. Magandang gabi. And syempre, yung ating mga mga matsyatsaga na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live, sa YouTube channel, sa X, saan pa ba? TikTok. Ayan. TikTok. Wow, Ang kompleto dami na. na nanonood sa atin sa sa Facebook, saka TikTok. TikTok. Ayan. Mas lalo sa TikTok, no? Gulat ako sa Grabe. gulat. Ang Oo. hilig pala nila ang mga tao sa TikTok sa Yes. ganitong usapan, negosyo at mga tax na pinag-uusapan natin. Gusto natin, may mga may mga taong mahilig dyan. So nasa TikTok sila. Akala lang natin ng TikTok pa mga kids, Akala ko yung mga sayaw-sayaw lang. mga Gen Z, gano'n. Pero hindi eh. Oo. Pagdating pala sa business at Gusto pagdating nila. sa tax, sabi nila ang tax daw, boring. Pero nung napapanood yung ating programa, natututo sila. Parang nai-encourage sila, uy, manood na tayo every Tuesday and Thursday. Very educational yung kanilang programa. At saka na yung mga technical na salita napapadali Yes. paunawaan ng mas nakararami. At walang masyadong technical talagang layman's term Yes. talaga Layman's tayo. term. Ang batayan kasi ako. Kasi hindi po ako CPA. Kayo mga CPA kayo. Kaya ang mga tanong ko, talagang tanong din ng mga hindi maalam sa tax. At lalo ng mga terminologists. Ayun. Ayan mga partner. Ayan yung mga kasama. Teka lang, di ka pa nag Oo nga pala. Nag-hi sa ating mga Nag-hi. viewers. Ako naman po si Manuel Recuenco at live po kami sa Facebook, UNTV Radio Libertad, sa isa pa po sa Business Natin To On Air at sa YouTube naman sa aming podcast sa UNTV News and Rescue. At syempre, kung may katanungan po kayo dyan or suggestion regarding kung may topic pa yung gustong i-tackle namin dito sa studio, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. At pwede din kayo sa mga Facebook na pinagsasabi ni Partner Manuel. Pwede kayo mag-comment dyan. At sasagutin namin yan. Ayan, Ayun. later. Promise. Promise. Ito rin ngayon, partner, no? Umpisa na maraming mga ma-OT group ngayon. O maraming nag-OT na. Umpisa na. Oo. Oo. And- Kasi by December ka partner, marami ng party-party. Party-party. Kailangan makiparty din tayo. Kaya Siyempre. hindi tayo nakakasabay.
Ang dami natin deadlines. Oo nga. Correct ka dyan, masalang pagdating ng January, no? Tsaka hindi, sumasabay yung mga tax case ng mga taxpayers natin, Yes, mga tama ka dyan. tinutulungan. Hindi ata kayo nagpapahinga. Bawal. Bawal. Pero Monday to kailangan. Sunday yan. Grabe naman Oo. yun. Kailangan meron ding tinatawag na rest day din and Yun. family day. Yes. Oo. Huwag na po kayong mag-accountant. Mga nakikinig. Hayaan nyo na po sila. Oo nga, bakit nga ganun? Yung mga next generation, ayaw ng course natin ka-partner Randy. Mahirap daw, mahirap talaga. Mahirap yung trabaho. Ako never. Hindi siya Kaya nga mahirap. nag-communication ako eh. Ayoko Kaya talaga. mas gusto ko dito sa natin, sa studio na lang tayo eh. Hindi daw mahirap, sabi nila, toxic. Toxic pala Correct ka eh. dyan. Correct ka dyan. O yan mga partner, wag na kayong maging accounting a joke. So, umpisa na natin ang next segment natin ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, kasangbahay at mga kapartner, patuloy at labis na korupsyon ang pangunahing alalahanin ng mga negosyo ay sa PCCI. Yan ang ulat sa atin ni Cecil Alabata. Magandang gabi, Cecil. Itinuri ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na pangunahing problema ng negosyo ngayong taon ang labis at tuloy-tuloy na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kanilang resolusyong inilabas sa 51st Philippine Business Conference, hinimok nila ang pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na transparency. Iminungkahi rin ang digitalization, paggamit ng AI at suporta sa agrikultura, enerhiya, MSMEs at pagpapadali ng pagnenegosyo. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Alabata Cruz. Partner, actually hindi ko masisi yung mga members ng PCCI katulad ko kasi ako member din po ng PCCI but doon kasi kami yung karamihan ng mga members natin na sa PCCI ay ang lalaking mga tax na binabayad. So talagang binabalik talaga na parang uy, teka lang, ang laki namin binabayad, bakit ang dami ding magnanakaw? Mawalang iya kayo. Biro lang. Joke. Pero nakakasama kasi ng loob na kaya 'di ba tayo tuloy-tuloy pagbabayad ng tax natin, ang laki-laki lang ng mga nagnenegosyo tapos doon lang napupunta sa mga sinasabi nilang nagbubulsa. Correct Yeah. ka dyan, partner. So itong pag-uusapan natin ngayong gabi, yung sa kasi, yung pagbabayad ng tax, yun yung dulo kasi. Yan. But ngayong pag-uusapan natin ngayong gabi, paano yung pag-record? Yan. Yun yung pag-uusapan natin. So, lahat ng income and expenses, baka kailangan yun na mag-hire ng bookkeeper. Teka lang, Yan nga. tawagin na natin yung next natin na, natin yan later. Yung guest natin. Yun nga, ako din personal may tanong dyan, kailan ka ba mag-hire na talaga ng bookkeeper at paano ito isasagawa ng isang negosyante? So, yan yung pag-uusapan Yan. natin, yung trabaho ng bookkeeper. Nako, maraming makaka-relate dyan na yung nakikinig ngayon. So, huwag kayong aalis mga kapartner dahil dyan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang kasanggan nyo sa negosyo ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung pawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung
unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mga minsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mahalagang paalala para sa mga motorista tuwing malakas ang ulan. Alam niyo ba na ang paggamit ng hazard lights habang nagmamaneho tuwing malakas ang ulan ay hindi tama? Ito ay ginagamit lamang ng mga sasakyang nasiraan o kailangang huminto ng biglaan. Sa halip, gumamit na lamang ng headlights o kaya naman ay rear fog lights. Ito ay mag-iiwas sa pagkalito ng driver na nasa likuran mo. Kaya ang disiplina mo ay kaligtasan na rin ng ibang tao. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, at nagbabalik po ang programang Business Natin To. Sa mga kapartner natin na nakikinig at nanonood po masaya sa mga radyo, pwede kayo mag-text o magtanong sa kung may question kayo o tanong o reaction sa ating topic ngayong gabi sa ating mobile number na 0997-824-9408. And kapartner Randy, no, pwede rin silang mag-comment or mag-message sa ating official Facebook page dito sa ating Business Natin To on air. Ayun. Partner Chris, alam mo ba ang trabaho ng bookkeeping? I think alam na alam. Pero marami pa din sa mga kababayan natin at nakikinig po na wala pa ding idea kung ano ba yung sakop ng trabaho ng bookkeeper. Ano ba ang kaibahan ng bookkeeper at ng accountant? O baka ng auditor, di ba? Yes. Iba-ibang trabaho yan eh. Oo. Yes, tama ka dyan kapartner Randy kasi ang bookkeeper ang nagtatala ng kita, gastos at daloy ng pera sa isang negosyo. Sila rin ang nagsisiguro ng ang negosyo ay nasa tamang direksyon pagdating sa pananalapi. Kaya naman, yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating segment na Kataks Ako! Kataks Ako! Ayun, maaaring hindi lagi napapansin. Ngunit ang bookkeeping ang tahimik na bayani ng bawat lumalagong business o negosyo. Hindi lang ito basta pagtatala ng kita at gastos. Ito'y tungkol sa kaayusan, tiwala at pundasyon ng matatalinong sa pagdidesisyon sa pananalapi. Partner Quest. Ayan, ka-partner Randy, kaya naman alamin natin ngayong gabi ang mga sakop ng bookkeeping at paano ito naiiba sa accounting. Upang ipaliwanag sa atin yan, ang makakausap natin live sa ating studio ang isang certified public accountant, business owner ng Estinopo accounting firm at outsource CFO. Wow. Saludo ko sa iyo, ma'am. Walang iba kundi si Miss Melissa Angelica Estinopo. Magandang
Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi. Welcome to our show. Magandang Gabi po. Salamat po. Ayun, kamusta po? Okay naman, pagod pero masaya. Ayun, mukhang layo pa ng biyahe niyo po, Yes no? po, from San Pedro, Laguna Wow. pa. Kamusta ang biyahe? Okay naman, medyo traffic. Medyo traffic talaga. Masalong pagdating dito na, no? Opo, Oo. ayan. Ayun. So, ma'am, eto na. Punta na tayo sa interview proper na. Ayan. Ano ba ang bookkeeping at paano ba naiiba to sa accounting? Actually po, ang bookkeeping po ay part ng accounting process. So, ibig sabihin, kung meron tayong isang buong accounting process, isa sa mga piraso noon, or imagine niyo parang pizza. Nga po. Isang slice nun is the bookkeeping. Pahingi. Ay, ganun ba? Masarap ba? Yes po. So, pagdating po sa bookkeeping, ito po yung actual na day-to-day recording ng lahat ng mga nangyayari sa business operations. Yung benta, yung gastos, ano man po yung mga nangyayari, may lumabas na pera, nagbayad ng kuryente, ganun, may bumili. Yan po yung araw-araw or day-to-day na pagre-record. Ang accounting naman po, yun nga po, sabi ko nga po, part siya, si bookkeeping, part siya ng accounting process. Pero si accounting po kasi is the interpretation na po nung mga results nung bookkeeping na nangyari, and then at the same time, after kasi ng bookkeeping, ang accountant po, of course, meron pa yung mga adjusting entry, may mga closing entries pa po yan, and then ibubuuin nila yung mga financial statements, na yung financial statements na yon ini-interpret at ginagamit sa negosyo for business decision making. May follow-up question ako. Sabi mo kasi magkaiba yung part lang yung accounting yung bookkeeping. But Yes. sa tingin magkaibang trabaho ba yun? Magkaibang tao ba yung mas lalo sa mga companies? Sa mga companies po, kapag malalaking companies na, ang isang accounting department, for example, meron dyang mga nagbo-bookkeeping, or for example, focus siya sa mga benta or mga receivables. Then meron ding tao na payables or yung mga gastos naman ng company. So usually sa mga accounting department, then may chief accountant sila or head accountant. So pagdating naman po sa tanong ninyo kung ano ba, pwede bang isa na lang yon? Sa mga small companies, yes, may mga small companies po na talagang ang bookkeeper at accountant iisa, pwede po yun. Ang sinasabi ko lang naman po is, yun nga lang, pagdating sa accounting, ito po yung meron ng qualification of an accountant, na ito po ay isang graduate ng accountancy, or yung iba pong mga companies gusto nila certified public accountant. Then pagdating po sa bookkeeping naman, pwede pong magkaibang tao yun, or pwedeng siya rin po yun. Pero pagdating po kasi sa bookkeeping, more on hindi natin masyadong tinitignan yung mga credentials yung mga yung graduate mo. Alam niyo po, kahit ang business owner mismo, pwede po niyang gawin yung sarili niyang bookkeeping sa kanyang Totoo. business. Totoo. Basta po matyaga ka, alam mo yun. Pero syempre, aaralin mo pa rin yung accounting process. Correct. Yes po. Ayun, Yun. oo. Ma'am, ano ang pangunahing sistema ng bookkeeping? Pangunahing sistema na ginagamit natin for bookkeeping talaga ay yung double entry bookkeeping system. Yan po yung debit at credit na tinatawag. Walang kupit yun. Ay, wala. Dalawa. Double lang po. Double. Wala man double pantay lang. po. Uso ngayon yung pangatlo Yun lang. Yun lang. So, yes po. Bale, double entry bookkeeping. Diyan papasok yung debit at credit na tinatawag. Diyan po papasok yung mga general journal, di ba po? Das ipopost natin pag may nangyaring isang transaksyon, merong debit, merong credit, may affected sa assets, may affected sa liabilities, at sa mga iba pang elements ng financial statements. Ayun. Ito, ano ba yung mga pangunahing financial statement na ginagawa mula sa bookkeeping? Yes po, usually po, ang ginagamit po ng mga business owners natin, 3, 4 yan or 5. Pero usually, ginagamit natin 3, income statement, balance sheet, at saka cash flow. Yan yung mga basic na pwedeng gamitin po ng isang business owner. Although sa accounting na, kunyari yung complete set siya, 5 talaga yun. So, may kasamang statement of changes in equity, saka notes to financial statement. Mahaba-haba na yan. Yes, mahaba po yun. Inaabot po ng 20 pages yun. Wow. Yun. Yes Ma'am, po. paano itinatala
ang isang sales transaction? Ayan, tinatala po natin ang isang sales transaction sa pamamagitan ng isang proforma entry. It's either debit cash, credit sales, or pwedeng debit accounts receivable, credit sales. Pero dito po sa mga manual books of accounts natin, meron po tayong tinatawag na sales journal na doon po natin pwedeng i-record yung mga sales, then invoices po na ginagamit natin. Ano ba yung layunin ng general ledger naman, ma'am? Yung general ledger po is basically summarizing. 'Di ba po may mga account title tayo? Yes, oo. Yes, yung mga cash, yung mga sales, yung mga accounts payable, ganyan. Ang general ledger po ang nagsa-summary niyan. So kung anong nangyari sa isang account, doon po naiipon siya. Parang T-account yun. Sama-sama kung ano yung naging movement, palabas, papasok, yun po ang general ledger. Palab ko lang, yung sa general ledger, doon mo makikita yung debit at credit, di ba? Yes, makikita mo doon at saka kung ano yung naging effect doon sa account na yun, kung bumawas ba siya, dumagdag. Oh. At yung May balance yan. May yes, effect. Oo, may effect na nangyayari tuwing nagbubuk. Yes, oo. Ma'am, pagdating naman sa, parang nakikinita-kita ko ka-partner Randy, ang daming papeles natin Oo sa nga. mesa. Totoo yan. Ma'am, gaano kadalas naman dapat mag-reconcile or gumawa na reconciliation statement pagdating sa ating bank statement? Yes po, dapat po, ayan, pag bank statement, usually monthly ang bank statement. Kaya dapat sabayan natin ang bank statement. Monthly din dapat po i-reconcile. Kasi mahirap na kapag inipon mo yan isang taon, or kahit isang quarter, inipon mo, hindi mo na hindi po Mahirap yun. Yes. Account. Opo, matagal na. So, parang ang hirap gawin. So, monthly. Teka lang, ito, follow-up ko lang question doon sa cash flow. Mas lalo sa bank recon, di ba? Opo. Kasi may sinasabi doon, mas lalo yung yung mga naiiwang mga cheque na Opo. hindi pa nai-deposit agad o minsan nai-deposit in advance. Paano ba yun? Pagdating po doon, for example, nag-issue ka sa supplier mo ng cheque, tapos nawala nila yung cheque. Yun na nga. Di na nila alam, nasa bag lang nila or it's either nakalimutan na nila. Pero madalang po yun kasi gusto natin laging na-encash ang cheque. Siyempre, Yes. mabilis yan. Yun po, kapag ganun po ang nangyayari, nire-record po ng bookkeeper or ng accountant pabalik sa accounts payable. Kasi once na in-issue na nila yung cheque, kahit nga nung ginawa pa lang nila yung cheque, nire-record na nila yan as binawasan na nila yung pera nila. Pero ang totoo, walang nangyari dun sa pera. So, dapat ibalik po siya papunta sa utang ng company. So sa bank recon, makikita mo doon sa bandang baba. Opo. Outstanding checks po yun at may accounting entry po na ginagawa every month. Ayun. Ayun. But ito ang tanong, next question ko yung sino ba yung humahawak ng petty cash? Ano ba yung petty cash? Para saan ba yung petty cash na yan? Yes po, usually ang petty cash ginagawa po yan ng mga malalaking companies, pero I suggest kahit maliliit na companies gawin nyo yan. So ang petty cash po, ito po ay sineset aside na isang magkano, for example 10,000, then magkakaroon po kayo ng parang baol or anything na isi-safe keep yung cash sa tabi ng isang petty cash custodian na tinatawag. At yung petty cash custodian, siya po yung nag-iingat dun sa pera na yun. Para saan ba yan? So for example po, ang isang company may mga purchases siya, kunyari tigpa 500,000, tigwa 100,000, chine-cheque po yan. So chine-cheque dun sa supplier. Ang petty cash po, ang goal nito ay dun sa maliliit. Like for example, uutusan mo yung liaison officer mo na pumunta sa isang opisina ng gobyerno, for example. I-cheque mo pa ba yun, yung pamasahin niyang 100 pesos? Siyempre yun. So yun po ang goal ng isang petty cash custodian or yung petty cash fund, na yung maliliit na mga gastusin na yan, madaling ma-disburse, pero may sistema po yan na sinusunod. Pero yan, napakaganda po para hindi po masyadong mahirapan mag-clear pa ng cheque. Ano na lang, ang tawag doon yung pagbabalik ng na kompleto na. Liquidation. Yan. Oo. So, si petty cash custodian po, ini-ensure niya na naliliquidate po yan. Usually, sasabihin lang sa'yo, 3 days kailangan ma-liquidate mo na yan. Hindi pwedeng lumagpas ng 3 days, hindi pwedeng lumagpas ng 1 week, hahabulin ko na sa'yo yung mga liquidation, yung mga resibo mo or yung mga proof ng pinaggastusan mo. Ayun. Ayun, oo, ang ganda, no? So, yung petty cash pala, sabi nga petty so maliliit lang. Maliliit lang. So, paano kaya yung 467 million na winidraw
na walang cheque. Ay, Paano mahirap nangyayari, yun. ma'am, doon? Mahirap yun. Walang cheque yun. Walang cheque? Paano yun? Paano yun? Withdrawal slip? Paano withdrawal? Pwede ba yun? Nangyayari ba yun? Nangyayari din naman. At nangyari na. Unauthorized po yata yung mga Ayun. ganong Ang transaction. laki, no? 400 million. Oo. Aray ko. Miss Isa, may additional na question din Opo. ako, no? Paano, ma'am, nakakatulong ang maayos na bookkeeping sa paghahanda ng buwis? Alam niyo po, yan ang sagot. Bakit, 'di ba? Bakit hindi namin alam kung ano yung i-file namin? Magkano ba babayaran namin? Ganyan po yung mga usual na tanong ng mga Yes, business okay. owner. Kapag ba nag-register ako sa BIR, kapag ba nag-comply ako, magkano ba babayaran ko? So, ang sagot po diyan ay bookkeeping. Kasi po kung wala po tayong proper bookkeeping, wala tayong maayos na recording, magkano ba talaga yung sales natin, at syempre magkano po yung expenses natin. Yan yung gustong-gusto natin, yung mga expenses, mga proof natin for the expenses para pababain ng ating mga tax payable. So, kung wala po kasi niyan, ano pong gagawin natin? Manghuhula po tayo ng amount, which is mali po yun. Hindi po yan. Parang ang mangyayari po nun is parang manghuhula ka or i-declare mo na lang kung anong gusto mo. 'Di ba? Parang ganun. Titingala ba tayo? Paglabas, numero? Yun nga po. Ay, hindi susulat na pwede. nakaganon. Yes po. So, napakahalaga din po niyan. And of course, ano ba yung ginagawa ng mga taxpayers? Nagko-comply tayo at the same time, hindi lang basta comply, kailangan ready po tayo na pag dumating ang BIR audit, nandyan po ang mga proof natin, nandyan ang mga bookkeeping reports natin. Ito, question ko. Bakit mahalaga ang tamang pagtatala ng pananalapi sa isang negosyo? At teka lang, ma'am, wag mo muna sasagutin yan. At yan yung next mong sasagutin after our break. Ayun. Kaya mga partner, sandali lang po at muna tayo, magpapahinga muna tayo konti at magbabalik muna ang Business Natin To! Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Ikonsulta mo usaping legal at medikal tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to.
7:42 ang oras. Nagbabalik po ang business natin to. Dito po yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako naman po kasama niyo ngayon. Ako naman si Manuel Recuenco. Of course, with Miss Kapartner Cres. Yes, oo, maraming salamat. Nakapilipinya na po ba kayo? Para bagay na bagay sa inyo ganyang kulay. Nagkataon lang yan. Oo. Yan. At bagay na bagay kay Kapartner Cres. Sa mga nasa Facebook Live, YouTube Live, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po namin kayo lahat mabati pero live po kami sa UNTV Radyo La Verdad Facebook page at sa business natin to on air Facebook Live. Kasama pa rin po natin ang ating certified public accountant guest. Siya po ay business owner ng Estinopo Accounting Firm and outsource CFO. Magandang gabi muli, Miss Melissa Angelica Estinomo. Magandang gabi po, Sir Manuel. Grabe, nakikinig ako at nanonood ka, Partner Cres, ng inyong discussion. Ako ay nanonosublit. Pero dahil sa magagandang salita or nagiging layman's term ang lahat, madaling maunawaan ang discussion. Kaya nga. Ito yung tanong ni Kapartner Randy kanina. Bakit po mahalaga ang tamang pagtatala ng panlalapi sa isang negosyo, ma'am? Yes, of course. Napakahalaga po talaga niyan kasi paano mo malalaman saan napupunta yung pera mo, di ba? So yun, pinaka-basic. Kahit nga po sa sari-sari store, di ba? Naglilista talaga sila doon ng benta, naglilista din sila ng mga lumalabas na pera. And then at the end of the day, binibilang nila yung pera nila kung tama yung lumabas at yung pumasok. So napakahalaga po ng pagtatala. And of course, yung proper bookkeeping po. Kasi pag wala po talaga yan, hindi mo na alam saan napunta yung pera mo. And of course, may risk na pwede kang manakawan kasi hindi ka nga nagtatala. So nakita nung iba, uy, hindi siya naglilista. Mukhang pwede ko nang iuwi tong 100 pesos. Baka nasa ahensya ng gobyerno yan. Naku! 100, akala ko 100 million. Ayun nga. Kaya minsan may guest tayo Kapartner Cres at Kapartner Randy, wala kang mic dyan. Yung parang sabi niyang guest natin, dapat mga accountant nilalagay niyo sa mga, may ahensya ng gobyerno, may mga accountant na nakabantay. Parang ganun ka-importante. Parang bookkeeping. Ayun. Ma'am, may tatanong ako, ano ang mga epekto ng what if hindi maayos yung bookkeeping? Hindi maayos yung kanyang the way siyang gumagawa ng yung nag-e-entry siya ng sales. Yeah. Meron siyang expenses. Ibig sabihin ba, yung bookkeeping ba niya ang terminology natin ay sabog? Opo. Paano natin i-fix yun? Kung may sakit sa isang pasyente, paano natin i-cure yung recording niya? Alam niyo po, kapag po wala talaga tayong proper bookkeeping, maraming pwedeng mangyari. Gaya nung nasabi ko kanina, yun, pwede kang manakawan, tapos pwedeng, alam mo yon, minsan may mga negosyong ganito. Kunyari, nagbebenta sila ng isang item, tapos alam nila na malaki ang markup nila doon. For example, nadodoble nila yung presyo. For example, medyo sila, nakakampante. Na, uy, malaki akong kumita. So, sige, gastos dito, gastos doon. Kapag hindi nila binabantayan ang kanilang expenses, so paano sumusobra na pala, lugi na pala sila. And of course, isa sa mga pinakamasakit na pwedeng mangyari kapag wala tayong proper bookkeeping, pwede tayong ma-penalty sa BIR. Yan lang. Yes po, kasi ang BIR talaga, yung mga kino-comply natin, mga figures na dinideclare natin dyan, dapat yan may backup Ang backup po ay bookkeeping. So kung wala ka niyan, tapos na-audit ka, naku, lagot. Sasabihin sa'yo, saan mo kinuha itong mga figures mo na to? Inimbento mo lang ba to? Ayun lang. Pwede siya makasuhan kapag ganun, ma'am. Pwede siyang mapahamak at magbayad ng malaking penalties. Sa experience sa trabaho ninyo, yung mga negosyante po ba ay may mga lumalapit ba sa inyo para humingi ng paliwanag tungkol dyan, or kayo naghahanap ng kliyente sa kanyang papaliwanag kung gaano ka-importante ang bookkeeping sa isang negosyo? Sa akin po, usually may mga nag-i-inquire po. Yeah. Tapos usually ang nag-i-inquire, may problema na sila. Yan. So, ganun ang nangyayari. So, syempre, kapag may ganun na, binibigyan ko sila ng advice or sinasabi ko kung ano po talaga yung consequences ng
walang proper bookkeeping, for example. Pero syempre, hindi lang yon. Ako rin po, nagre-reach out din po ako sa mga kliyente. Nagre-reach out din po ako sa mga business owners. Minsan, gumagawa po ako ng content. Minsan po, nagpapa-free webinar ako. Minsan, para ma-educate po sila. Kasi, lalo na po yung mga hindi pa nagsisimula magnegosyo, medyo safe pa sila eh. Kasi, hindi pa sila nagsisimula. Pero, kung gusto nilang magtayo ng negosyo, dapat alam din po nila itong mga bagay na to. So dapat pang may plano ka maglagay ng negosyo, talagang i-consider mo na lagi na may bookkeeper ka. Opo, yes po. Hindi po pwedeng kung kunyari, saan ka lang kukuha ng mga supplies mo, yung mga operational side, hindi pwedeng yun lang eh. Kailangan po talaga yung accounting, yung bookkeeping at yung compliance kay BIR. Yes. Napaka-importante pala ng compliance. Mo na, ma'am. Ma'am, what if, teka muna, gaano katagal naman itago ang mga financial records? Halimbawa, meron akong restaurant. I'm using POS. Gaano ko katagal kinakailangang i-keep yung isa kasi sa mga records yun eh. Yes, financial records, evidence yun eh. Paano natin i-keep at gaano katagal? Ako po para sa akin, maganda po na 10 years i-keep natin. Wow. Medyo madami yun, no? Dami po nun. Lalo na po kung kunyari restaurant, madami pong transaction yan. Kasi yung mga, alam mo yun, pati kaliit-liit ang kalamansi, kailangan may documentation yan. So, pero yun nga po, pagdating naman po sa BIR audit, usually, na-audit usually ay 3 years, usually. Pero yun nga po, pagdating po sa financial records, kasama na rin po ang mga BIR compliances natin, BIR forms, and etc. Ang suggestion ko po ay 10 years. Pero, ito naman yung isa sa mga nakita ko, may mga ibang taxpayers na ganito. Alam mo yun, nagkaka-open case pa sila from 20 years. Oo nga. So, parang napapaisip ako, enough ba yung para sa akin na 10 years na sinabi ko kanina? Enough ba yun? Kasi parang pati kahit ng 90s, 1995, Pwede balikan? may mga open cases pa rin sila. So, ibig sabihin pala, hindi tayo pala basta-basta pwedeng magtapon or ng 10 years, ano? Yes po. Kasi halimbawa, ma'am, may tax evasion case. Eh, di ba 10 years sa pan-discovery. So, paano gagawin natin? Kaya nga sabi ko, halimbawa, meron akong restaurant operation, yung business ko. I have 20 branches. Gaano karami yun? Isang sako kami, isang plastic. Isang araw, so 20 bundles na yun. Isang araw pa lang. Ang dami. Times 10 years. Aray. Diyos mo. Ganun kadami. Kailangan ko na yata ng warehouse to save yung mga dokumento. Totoo. Ganun ka-importante. Pero may mga pinag-uusapan po ba dito, iba-ibang financial records? At ano ba yung mga financial records na kinukonsider na yung kailangan i-keep natin or kailangan alam natin? Financial records na kailangan nating itago, of course, the journals. Kasi po, isa po, ang mga requirements po yan ni BIR eh. Hindi lang po yung mga income statement na sinabi ko kanina. Yes. Kasama po yung mga journals natin, ledgers. Yan. So, lahat ng mga klase, marami pong klase ng journal. May general journal, sales journal, purchases journal, cash disbursements, cash receipts journal, at iba-iba pa. So, yun po ay kailangan pong itago yun. And yung general ledgers para po safe po tayo pagdating ng BIR audit. Ayun. Ano ma'am naman yung mga karaniwang legal issues or regulation about bookkeeping? Sa atin po dito sa Pilipinas, usually sa mga companies po, yung mga usual na issues ay, of course, number 1, wala talagang libro. Yun. So, kasi nga, may mga business owners nga na medyo nakakampante na sila. Alam nila malaki sila kumita. Yung pala, wala talaga silang libro. So, medyo delikado po tayo doon. And of course, yung hindi din pwedeng may libro. For example, may columnar notebook, hindi naman sinusulatan. Nasa laptop daw. Opo. So, pwede ba yun? Actually, opo. Isa po yan sa mga usual issues ngayon. Kasi digital na tayo, di ba? May computer naman na talaga. May mga Microsoft Excel na talaga. Pero kailangan handwritten pa rin. So, may mga options naman po si BIR dyan. Pwede tayong magpa-loose leaf or mag-register tayo ng computerized books of accounts. Para hindi nakalyuhin yung kamay natin magsulat. So, talagang ibig sabihin ng Kapartner Crest at mama, may pandaraya talaga sa bookkeeping. Posible. Pwede. Paano maiwasan mo yan? Yes po. Ang
pinakamaganda niyan, umpisa pa lang ng business or kahit nagbi-business ka na and ngayon nalaman mo, para maiwasan ng pandaraya sa bookkeeping, i-establish mo na yung sistema sa loob ng negosyo mo, yung accounting na sistema. Pwede kang mag-outsource ka for example ng accountant or kahit mag-consult ka, ipaayos mo lang yung sistema. Paano maiiwasan yung pandaraya? Syempre, example, pag naglalabas ng pera ang business mo, dapat may mga proper documentations. Ayan. So, hindi lang tayo labas ng pera. Merong paggagamitan talaga at authorized po talaga ang paggagamitan. So, pagdating naman po sa sales, for example, dapat nag-i-issue tayo ng invoice kasi ang invoice po ay audit trail din yan na talagang may benta tayo at the same time, dapat pumasok din ang pera sa atin. So, yun po yung mga bagay na pwedeng gawin natin para maiwasan ng pandaraya sa bookkeeping. Idagdag ko rin po, Ma'am Melissa, no? Paano ba dapat hinahawakan ng mga request para sa audit? Yan, so kapag po may audit, ayan, so wag po tayong magpanic. Okay po. So, pag or atakihin sa puso. Oo nga, huwag naman. Di ba? Kan marami namang problema talaga dyan. Oo nga. Basta po, kung ano po yung hinihingi na dokumento, i-provide lang po natin. Kung hindi natin alam saan kukunin yung dokumento na yon, meron pong mga accountants na pwedeng tumulong sa kanila. And of course, hindi lang po yun. Huwag na natin antayin yung audit. No? Sana simula pa lang. agad. Yes, Oo. comply na. Proactive na po ang isang business owner. Comply na para ready lagi. Hindi porket hindi ka na-audit ni BIR, hindi ka dapat ready, hindi ka na magbo-bookkeeping, ganun. Hindi naman ako na-audit, di naman ako Yun nga nata-tax po eh. map. Pero napakahalaga po na compliant po tayo. Ma'am Cress, ihabol ko lang kay Ma'am Melissa kasi although na napahapyaw na kanina, no? Kailan ba dapat ang isang nagsisimulang negosyo or nakita niya papalaki na negosyo niya? Halimbawa, lugawan, ano? Lumalaki yung lugawan niya. Pero wala talaga siyang idea tungkol dito sa mga pwede siyang habulin ng BIR, sa mga binabayaran niyang tax, no? Kailan ba kailangan na yung kumonsulta na sa mga katulad ninyo, mga accountant? Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na kasi hindi natin malalaman, baka bukas bigla tayong ma-tax map. So, yun. Kaya kailangan po ngayon na as much as possible, kaya po nagre-reach out din po ako sa mga business owners through the webinars, through the contents, para malaman nila, ma-awaken sila, uy, kailangan ko na pala magtanong. Kasi mamaya may problema ka na tsaka magtatanong sa Opo, mahirap yun. Ayun. Ang ganda ng talakayan natin. Sana may isang pa uli. Part 2. Part 2, pwede. natin siguro si Ma'am i-invite sa ating podcast. Kasi may podcast BNT Extended sa podcast. Paano yun? Nasa Spotify at sa iba-iba pang platform. Miss Isa, wala na tayong oras pero meron ka bang gustong i-promote or events and saan ka namin pwede makontak at yung mga viewers natin kung kinakailangan yung iyong services? Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipo-promote ko lang po ang Estinopo Accounting Firm, Estinopo Business Solutions Corporation. We are handling bookkeeping and tax and of course, yung mga financial reports and of course, kung paano yan gagamitin sa inyong mga businesses. Yung pag-establish ng accounting system sa loob ng opisina ninyo, pag nagsisimula kayo, business registration. So, i-contact nyo lang po kami sa estinopo.acc@gmail.com. Ang aming cellphone number ay 0969-422-4245. Ayan, thank you so much po. We are located pala sa San Pedro and Alabang. Uy, dalawang offices. Yes po. Kaya kung nasa Manila, dito ka sa Alabang at pwede rin sa Laguna. Yes po. Yun, napakagandang usapan ito. Miss Melissa Angelica Estinopo, maraming salamat. Certified Public Accountant at business owner din po siya. Yun. Pataas naman, konti. Hindi, babasahin ko lang dito. Yan. Business owner ng Estinopo po siya. Accounting firm at outsource CFO. Maraming salamat, Ma'am Melissa. Ayun, wag po kayong aalis, mga kapartner, dahil babalik po ang programang kasangga ninyo sa negosyo, ang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay. Maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Sa ikasyam na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mapaminsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayun, nagbabalik po ang Business Natin To. Ayun. Sa mga nakikinig po ngayong gabi, actually ako, ang gandang-ganda po ako sa ating takalakayan ngayong gabi, no? Yes. Partner Chris at Partner Manuel. Opo. Oo. About bookkeeping kasi, mas maraming mga negosyante ang nakikinig ngayong gabi. Totoo, yung ganun pala ka-importante. Sabi nga ni Ma'am Melissa kanina, kailan magsisimula na kumuha ka na ng bookkeeper? Ngayon na. Kapag nagninegosyo ka pala, ngayon na. Ngayon na, kung gusto nyo siyang matanong kung magkano ba ang mga services, tanungin nyo lang po siya dun sa kanyang. Actually, hindi now na eh. Upon registration or kapag mag-register ka pa lang, dapat ang katabi mo ay accountant. Actually, ka-partner Randy, no? Minsan, may mga taxpayers na nagtitipid. Kaya daw nila online. Pero, in the long run, tayo rin yung tatawagin kasi bakit? Palpak yung kanyang SEC registration. Pagdating ng BIR, ito actual experience, pumalpak yung SEC. Naayos ko na. Pagdating ko sa BIR, palpak din yung BIR niya. Ayun yun. Oo. So, wag po kayo magtipid. Ang aming pong fees ay very affordable. Mas mahirap pong magretoke. Mga 100 million lang daw. Joke. Nakakatakot Mas mahirap magretoke ng registration. Talaga mag-invest ka sa mga accountant. Yeah. Oo, kasi mahirap mag-aral ng 5 taon. Naku, parang gusto ko nang mag-enroll kahit medyo nahihirapan ako. Tama ka dyan. Pwede pa. Oo. Ayun, so mga partner natin, nakikinig po ngayon, kung may may problema kayo sa tax or business, pwede kayo mag-text dito sa atin, no? Sa 0997-824-940. Ano ba? 9408? 08, nawala ako. Baka ibang number. 0997-824-9408. Baka DOH yun matawagan. Ayun na nga. At ka-partner Randy, or maaari silang mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page dito sa ating Business Natin To on air. Ka-partner Yan. Manuel. Asahan po ninyo, nasasagutin namin at tatalakayin yan dito sa Business Natin To. Tuesday at Thursday, 7 p.m. po yan. Ayan. So, dito lang yan sa paboritong radyo nyo. Sa UNTV Radyo La Verdad lang yan. Ayan, kasabay po niyan ay mapapanood din po ninyo kami sa UNTV Radyo La Verdad YouTube channel at official Facebook page dito sa ating Business Natin To on air. So, mga partner, out na tayo. Paano na? Yes. Sige po. So, sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Paalam. See you next week.